Lang naman po natin, actually nag-umpisa po ako dito sa online registration nung nabigyan po ako ng authority ng NCSC. Dahil nga po nakita nila yung pagtulong na ginagawa ko po sa ating mga senior citizen, kaya naman ako po ay hindi nagdalawang isip, tumulong po kaagad ako. Ngayon po, itong online registration, nag-umpisa kami 300,000 pa lang po ang mga senior citizen na nakapagparehistro. Pero ngayon po, dahil sa pagsisikap natin, umabot na sa 5 million na mga senior citizen po ang nakapagparehistro. So at least, dapat meron po tayong 8 million na mga nakarehistro dahil ang budget po ng 43 billion ay inilipat na po sa ating mga senior citizen na kung saan ito po ay direktang matatanggap ninyo. Lalo na kaya kinukuha po ang inyong number, yung cellphone, inyong pangalan. Kasi po, ito po ay direktang aabisuhan po sa inyo. Once na ito po ay okay na, bababa na, lahat po ng benepisyo ay maa-avail nyo na po. Lalo na sa, bukod po dito sa online registration, sa NCSC, meron po ngayong programa sa PhilHealth, yung Consulta Package. Marami pong programa ang mga senior citizen. Ang problema lang po, hindi kasi na ibababa yung mga impormasyon na kailangan malaman ng ating mga senior citizen. Dito po, malalaman nyo na kasi pwede po kayong tumingin sa website ng NCSC, yung www.ncsc.gov.ph na kung saan ang opisina po ng National Commission ay sa Malacanang. Kayo po ay malapit kay mahal na Presidente Bongbong Marcos, kaya naman ang opisina ng NCSC ay sa loob po ng Malacanang, na kung saan pwede po kayo lumapit direkta dito. At the same time, lahat po ng concerns ninyo, programa, makikita nyo sa website at pwede nyo pong bisitahin ang kanilang opisina. So, ano mangyayari? Oo. Okay po, hintayin lang po natin dito sa unahan, magsiset up lang po ng lamesa, para yung nandito sa unahan, kayo po ang mauna. So, yung cash gift po na 10,000, yun po ay batas na, i-implement na lang po natin. So, kung halimbawa kayo po ay 80 years old, tapos na-implement na siya ngayon, makaka-receive po kayo ng 10,000. Kung 85 kayo, another 10,000, 90, 10,000, 95, another 10,000. So, ilan lang po yan. Kasi may mga livelihood program din po ang mga senior citizen. Meron silang additional na mga benepisyo po, like yung mga discounts, yung pwede nyo ma-avail, at saka yung mga libre po na mga gamot na pwede pong makatulong at mabawasan ang gastos ng mga senior citizen para sa kanilang maintenance. So, okay, pwede na ba tayo maglagay ng table dito sa unahan? Okay, ayan na. O, sige po. Huwag po kayong maingit. Nay, tay, pasensya na kayo. Alam ko, ang mga senior citizen natin, sobrang masisipag. Pagising pa lang sa umaga, ang dami na pong gagawin. Ganyan po kasipag ang ating mga magulang. Kaya naman maswerte rin po ako dahil naman ako po ang kasipagan ng aking mga magulang. Kaya naman, kung tatanungin po ninyo ako, kahit na ano pa kung sinasabi nila tungkol sa politika, ang mahalaga po, ginagawa po natin yung pagtulong. Kasi syempre kahit ano naman po sigurong gawin natin, basta hindi po tayo makasagasa ng tao at tayo po ay tumutulong lamang, wala naman po sigurong problema. Dahil una-una, ako po isang magulang na rin. Anak, at the same time, yung aking mama po, kahit na 500 pesos ang benepisyo sa City Hall, maniwala po kayo kahit anong pigil ko, huwag ka na pumunta kasi mapapagod ka lang. Ang katwiran ni mama, anak, minsan lang maramdaman ko na ako ay beneficiary ng ating gobyerno. At the same time, natutuwa ako na makita ang aking pangalan na makakatanggap. Ibig sabihin, buhay pa ako. Kinikilala ko ng gobyerno. So kahit 500 pesos lang yan, malaking bagay sa akin kasi ibig sabihin, ako ay ginalang at nirespeto. Kaya nagkaroon ako ng benepisyo. Kaya naintindihan ko po ang ating mga senior citizen pagdating po dyan. Sabi ko nga, inapaaga po ang pagiging senior citizen ko. Napaaga po ng 14 years. Kasi nga po, sa araw-araw talaga, ako po ay, actually mga kaibigan ko po ngayon ay mga senior citizen, 70 years old, 80 years old, 90 years old. Pero natutuwa ako na isa po itong pribilehiyo sa akin dahil marami po akong natututunan. Marami pong naibibigay sa akin ng mga advices ang ating mga senior citizen. At the same time po, parang marami akong magulang na kasama na nag-guide po sa akin. Lagi nga po nila sinasabi na
at least daw ako po, nilakasan ko ang loob ko kahit na hindi po ako nakaupo, na ako po ay bumaba at tumutulong sa ating mga senior citizen. Alam po ninyo kung bakit ito naumpisahan. Sapagat ako po ay mayroong food feeding program halos everyday po sa 12 hanggang 14 na barangay. 3,500 a day po ang mga binibigyan ko ng pagkain at laruan ng mga bata. Nagtataka po ako, sandali lang tayo ako. Nagtataka lang ako kasi pagbababa ako sa barangay, unang-unang pumipila po ay mga senior citizen. So, tinanong ko po si tatay, pasensya na kayo dahil ito pong programa ko ay para sa mga bata. Ang sabi po ni tatay, anak, pasensya ka na kung ba't ako nakapila. Kasi gusto ko lang humingi ng Jollibee na pagkain at bola na pinamimigay ninyo. Kasi birthday ng apo ko, wala kasi akong pambiling regalo. So, ibig sabihin, doon ko po naramdaman yung pangangailangan na atensyon at pamamahal na kailangan para natin ibigay sa ating mga senior citizen. Kasi akala natin minsan, porket yung mga magulang natin, okay, akala natin okay na yun, pero iba pala kapag binibigyan mo sila ng atensyon. Iba pala pag pinaparamdam mo sa kanila na sila ay mahalaga at kinikilala natin yung kanilang mga nagawa para sa ating pamilya. Kaya naman doon ko po naumpisahan hanggang sa dumating na po ako dito sa pagtulong. Yes, Tay. Tanong ko lang. Apo. Kasi sabi nyo, di ba kami nasa PhilHealth, automatic na kami senior? Yes, opo, automatic member. Member. Opo. Tapos may sinasabi ko yung 5,000 na health insurance. Health Anong insurance. difference nila? Actually po, iba po kasi itong NCSC na program at iba po yung PhilHealth. Opo. Pero yung health insurance po kasi, yung mga hospitals na mga accredited po, hindi naman po public lamang, kundi may mga pribadong laboratories at hospitals na pwede po. Kumbaga nakitie up lang din po ang PhilHealth para mapangalagaan at matutukan kung paano po ibababa yung mga health insurance. So maganda po dito, ito po kasing 5,000 health insurance, talagang direkta po ito sa programa para sa National Commission. So yung mga added na programa po ng PhilHealth para sa mga senior, iba pa po yun, kumbaga dagdag benepisyo po yun sa ating mga senior citizen. Dahil ito po, specifically, binaba po ng mahal na Pangulong Bongbong Marcos para nga po sa mga gamot at pagpapacheck up ng mga senior citizen. Yung 5,000 na yan, kukunin ba na, ano yun, by cash ba siya? O... Ay, hindi po. Entitled po kayo doon. Kumbaga, in any form, like kung ID po, kasi hindi natin alam kung paano po ibababa sa inyo, pero ang alam ko po, bibigyan kayo ng ID na merong yung barcode. Para doon na po yun Kumbaga, ang project kasi ng NCSC, magkaroon ng ID na may barcode yung mga senior para i-ano na lang sa barcode kung na-avail nyo na po o ano yung ma-avail nyo ng mga health insurance. For example, hindi nyo naman kailangan pa ng laboratory pero gusto nyo lang magpa-check up. Kumbaga, nandun na po yung records. Kaya, kinukuhaan po yung mga senior ng database para magde-depende na lang po sila doon sa mga nakarehistro sa kanilang database. Halimbawa kasi, alam niyo naman, high-tech na po ngayon. So, ang gusto kasi nila, para mapabilis yung paglapit nyo sa ibang ahensya, kung may mga kinakailangan po kayo, yun ay titignan na lang po sa kanilang online. Hindi na po kayo magsasabit ng mga forms kasi kadalasan po ngayon every program, di ba, nag-fill up po kayo ng form. So, ito pong database ng mga senior, yun na po yung gagamitin ninyo talaga sa kahit na anong programa. So, maganda po kung nandun ang pangalan ninyo, pag sinabi po ang inyong health insurance ay makaklaim nyo na, pupunta na lang po kayo sa ahensya ng NCSC, sasabihin nyo na lang po yung pangalan ninyo. So, madali na po yung access. Kaya naman, pag may mga programa ang PhilHealth, ganun din po, dahil meron na kayong database, nandun na rin po yung database nyo sa PhilHealth. So, kumbaga, hindi na po magkakaroon ng kalituhan sa mga forms na pinifill upan. Kasi yan po mga forms, kadalasan yung mga namatay na senior, hindi rin po na-update. So, ang maganda po rito sa online, madali na lang nilang ma-update po lahat ng information. Hindi katulad ng may forms pa, di ba, magsasubmit pa po kayo sa barangay. Pag nag-submit kayo sa barangay, dun sa ahensya na lalapitan nyo, magsasubmit pa kayo. Kumbaga, ito po ay isang mabilis na paraan. Opo, kaya nga po,
Yes, pero iba po kasi itong NCSE dahil dito sa kanila mag-uumpisa po ang registration ng mga senior kasi sila nga po yung ahensya ninyo. So, ang gusto po ng NCSE, yung tama na mga nakarehistro na senior at updated at the same time. Kaya po ito ginagawa face-to-face. Dahil syempre may mga bilang na senior na nawala na po or hindi na na-update. Dito po lahat ng mga records niyo parang bago na siya. At the same time, updated po yung mga information. Opo, i-update. At the same time, yung mga PhilHealth, for example, lalapit kayo sa PhilHealth, i-check pa yung records ninyo. So, bago kayo ma-check, hingian na naman kayo ng forms, i-verify na naman niya. Ang tagal po ng proseso. Kaya gusto nila, meron na kayong database para madali na lang kung tignan yung mga records ninyo.